Yang mga yan, mga senador na yan, ang mga incumbent, iisipin nila, yung 3 years from now, 2028, tatakbo sila. At yung mga nanalo naman, hindi sila maaaring tumalikod dun sa paniniwala ng taong bayan na bumoto sa kanila na sila yung mga pro-indict. At lahat ng yan, tinitingnan nila ang pulso ng bayan. Kasi magkakaroon na ng survey yan. Pag nakita nila na kontrang-kontra ang majority na i-impeach si Inday Sara, maniwala ka, magbabalik tayo dyan. Walang boboto ng impeachment dyan labang kay Inday Sara. Regardless of party affiliation. Maliban na lang kung talagang panatiko kang kontra na puro impeachment. Di ba? Pinag-uusapan nyo yung impeachment. Opo. Kasi Paano yan? mga sinasabi, dapat daw mag-straight voting sa PDP laban. Dahil yung mga, pag lumabas yung 8 o yung 10, panalo si Inday Sara. Ako, di ba, ever since kontra ako doon. Sabi ko, hindi, not necessarily. Ang mga senador, kahit sinong manalo dyan, sa halalan, ngayon nga, may mga nanalo na. Yang mga yan, maliban dito siguro kay Pangilinan, si Bam medyo hindi pa kasi in-endorse siya ng iglesia . Kasi pag in-endorse ka ng iglesia, ang posisyon ng iglesia, dapat kontra ka sa impeachment. Itong si Bam Aquino, dilaw ito . So, natural ito na kumontra sa sa pananatili sa tungkulin. Pero dahil in-endorse siya, baka iba ang pwedeng naniniwala ang iglesia na eventually hindi. Ako ang tingin ko, regardless whether it was endorsed na iglesia na nanalo. Sabi ko noon pa, kung matatanda mo, Jay, yung mga senador na yan, ang mga incumbent, iisipin nila, yung 3 years from now, 2028, tatakbo sila. At yung mga nanalo naman, hindi sila maaaring tumalikod dun sa paniniwala ng taong bayan na bumoto sa kanila na sila yung mga pro-indict. At lahat ng yan, tinitingnan nila ang pulso ng bayan. Kasi magkakaroon na ng survey yan. Pag nakita nila na kontrang-kontra ang majority na i-impeach si Inday Sara, maniwala ka, magbabalik tayo dyan. Walang boboto ng impeachment dyan labang kay Inday Sara. Regardless of party affiliation. Maliban na lang kung talagang panatiko kang kontra na nabulag ka na sa yung prinsipyo. Yan ang aking posisyon. Ngayon naman, yung mga kongresista, balikan natin na... Kaya, dahil tuwa-tuwa ako, Jay, natalo itong si number 1 na pusakal na anti-Duterte, si Dan Fernandez. Yes, isa po yan. Yung grammar mo, pamali-mali ka, yan, tuloy. Pati si Congressman Abante po. Talo bilang gobernador ng Laguna. Pinarusahan siya ng taong bayan dahil sa ginawa niyang paninira, pagkontra at pagsuko ng kanyang prinsipyo. Yan. Sino pa natalo? Posibleng matatalo, attorney. Batay dito sa mga unofficial tally si Congressman Dan Fernandez. Hindi. Si Dan Fernandez. Abante. Congressman Abante. Yes, Congressman Abante. Nanalo ba? Talo? Possible na matatalo, attorney. Ayan, isa pa yan. Pinarusahan din yan. Dahil nga sa kanyang ginawang anti-Duterte stance. Yung mga ginawa nilang pangapi sa taong bayan, doon sila ngayon pinarurusahan. Kaya hindi sila mananalo. Yan po yung batay. Babatayan natin. Sino ba sa Quadcom? Yun lang nang monitor natin, attorney, batay dito sa partial at unofficial tally, yung may possible na hindi siswertihin ngayong halalan. Pero hindi pa naman tapos, baka may mga possible pang mangyayari. Pero ang malaking istorya, Jay, yung nangyari kay Gwen Garcia. Ayun, sa mga mayors tayo.
Wala ako nakausap sa Cebu, mga kaibigan kong personal, mga leader doon, na nagsabi sa akin na matatalo siya. Lahat sila, wala. Sabi niya, hands down, napaka-papula, mahusay, and so forth and so on. Gwen Garcia. Kaya, nasyak ako nung ang layo ng boto ng kanyang ordinaryong kalaban lang yun. Ha? Yung kalaban niya, walang sinabi sa politika yun. Pero tinalo siya. Anong analysis mo doon? Kasi dati Duterte yan. Nung binanatan niya si Duterte, kumampi siya kay BBM, ang Cebu, di ba, Duterte country yan eh. Pinarusahan siya. Kahit na siguro gusto yung kanya pamamalakan. Dahil sa ginawa niya, nag-anti-Duterte siya, nag-pro-BBM siya, binigyan siya ng punishment. Opo, yan ang isa sa mga big news o big issue na nating na monitor, attorney, sa mga local candidates naman. Yan po dyan sa Cebu City. Dito Pero alam mo, alam mo yung son-in-law niya, yung asawa ni Secretary Christine, yung Secretary ng Tourism. Ang asawa niya, kongresista. Yun bumoto in favor of impeachment, ha? And yet, nanalo. Nanalo, ha? Oo. Nanalo pa kahit na alam na son-in-law. Ang talagang pinarusahan si Governor Gwen Garcia. Opo. Palagi natin pinagtatanggol ng administrasyon Duterte pag nakakalaban niya DILG Secretary, tama naman yung kanya, kinakampihan ko. Pero alam mo, pag talagang ikaw nasa Duterte country at sasalungatin mo ang sentimento ng tao, at talagang parurusahan ka kahit gusto ka nila. Opo, attorney. At kasalukuyan po, ngayong umaga, kanina pa ata, alas 10 ay nagbukas po itong National Board of Canvassers natin para opisyal lang bibilangin yung lahat ng boto nga sa ating eleksyon, attorney. Dito nga yan sa Manila Hotel, kasalukuyan pong ginagawa ang pagbibilang. Opisyal na ito mula mismo sa COMELEC at antabayan na natin. Ito yung magiging basehan na natin kung sino yung talagang pasok at mga nanalo sa ating eleksyon, lalo na sa pagkasenador, sa mga party list dito sa ating election 2025. At dahil dyan, attorney, siguro huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan bago lang tayo magtapos ngayong umaga. Pero bago yan, alam mo, yung National Board of Canvassing, palagay ko hindi na mababago yan. Kung anong unofficial report, yun din. Hindi na mababago yung mga rankings na yan. Yun na yun. Kung anong lumabas, yun na yun sa tingin ko. Opo. Kaya we have to congratulate yung mga nanalo na kahit na hindi kayo karapat dapat manalo, congratulations na rin. Talagang ganyan. Pero pag ikaw may krusunada at hindi nanalo, tanggapin mo na, move on. Kasi marami akong nababasa, we cannot move on. Hindi, talagang ganyan. Ang tanong, kung may mga senador na magbabaliktaran at ayaw na mapa-impeach si BP Sara, sino-sino kaya ang mga yun? Ay malamang, mga balimbing yun. Alam naman natin sa politika, minsan yung iba, kung saan yung lamang, kung sino yung marami, sasanib doon. Naalala nyo po itong PDP laban, o yung kaila Duterte, kila dating Pangulong Duterte, dami-dami nila dyan. O ngayon, yung iba nag-alisan, sumanib sa kabila. O ngayong halalan, yung sa alyansa, marami sila, di ba? Sa PDP laban, ilan lang sila? Nagsimula pa nga, 9 lang, naging 10. Kakaunti lang. Nung medyo lamang, maraming sa mga Pinoy na gusto sa PDP laban, biglang nakumpleto ang PDP laban. Yung alyansa, nagkulang. Ganun talaga yung iba dyan. Pagdating sa politika, doon sila kung saan ang lamang. Kung sino yung pabor sa karamihan. Kaya ito yung may punto po ito si Atty. Panelo tungkol dyan. Kasi ngayon po, mukhang sa tingin po ng mga eksperto sa politika at lalo sa dito kila Atty. Panelo, na mas maraming mga senador ngayon, lalo na natapos yung halalan, may mga nawala at may mga bago, mas maraming papabor kay BP Sara at ayaw ma-impeach siya. Yung mga namamangka sa dalawang ilog or baka yung iba na gusto ma-impeach si BP Sara nung nakaraan ay ayaw na. Matutuloy pa ba ang pagpapa-impeach kay BP Sara?